Anak ng dictator na kumitil ng daang libong buhay ng mga inosenteng mga Pilipino, si Bongbong Marcos na ngayoy binansagang most hated president of the Republic. Paano nga ba naging pangulo si Bongbong? Isang taon bago ang 2022 presidential election ay pumangalawa lamang si Bongbong Marcos sa survey sa score na 13% kumpara sa nangungunang si Sara Duterte na may score na 28% sa survey na inilabas ng Pulse Asia noong June 2021. Malaking balakid si Sara Duterte sa pangarap ni Bongbong na masungkit ang panglabing-pitong Pangulo ng Pilipinas. Matyagang ginapang ni ng kampo ni Bongbong Marcos si Sara Duterte na huwag ituloy ang kandidatura nito bilang Pangulo. At sa pamamagitan ni former President Gloria Macapagal Arroyo ay napakiusapan si Sara Duterte na huwag nang tumakbo sa pagkapangulo, sa halip ay makipagtandem na lang kay Bongbong Marcos upang masigurado ang kanilang panalo. Dahil dito nabuo ang unit team kung saan Pangulo si Bongbong Marcos at ikalawang Pangulo naman si Sara Duterte. Matagumpay nga na nasungkit ni Bongbong Marcos ang pagkapangulo bilang resulta ng May 9, 2022 presidential election kung saan nakakuha siya ng 31,629,783 votes laban kay Leni Robredo na nakakuha lamang ng 15,035,773 votes. Samantalang nasungkit naman ni Sara Duterte ang pagka-vice-presidente sa botong 32,208,417 votes laban kay Kiko Pangilinan na meron lamang 9,329,207 votes. Nagtagumpay ang unit team. Si Gloria Macapagal Arroyo ay agad na na-elect bilang Senior Deputy Speaker bilang pabuya sa kanyang ginawang panliligaw kay Sara Duterte na bumaba na lang bilang Vice President ni Bongbong. Ang pinsan ni Bongbong Marcos na si Martin Romualdez ang siya namang naging Speaker of the House. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang tunay na political ambition ni Bongbong Marcos. Ito ay ang mapanatili sa kamay ng mga Marcos at Romualdez ang control at kapangyarihan. Ang susunod na target ni Bongbong ay mailoklok sa pagkapangulo ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez sa susunod na election sa 2028. Ang mga Duterte pa rin ang pinakamalaking balakid sa pangarap ng magpinsang Bongbong at Martin. Unti-unting tinapyas ni Bongbong ang mga puwersa na may kaugnayan sa mga Duterte. Si Gloria Macapagal Arroyo ay na-demote bilang Deputy Speaker na lamang at hindi naglaon ay nawala na rin siya na parang bula. Minadali ni Bongbong ang paghuli sa close ally ni Digong na si Pastor Kibuloy. Tinanggalan ng pondo ang opisina ni VP Sara Duterte hanggang sa tuluyan na itong kinasuhan ng impeachment. Muling binuksan ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, ipinahuli at tuluyang isinuko sa mga dayuhan. Abot tenga ang ngiti ni Bongbong nung sandaling madampot na si Duterte ng mga pulis sa paliparan ng NEA, buong akala niya ay na-neutralize na niya ang mga Duterte. Subalit nagkamali ang bangag, mas lalo lumakas ang sempatya ng mga mamayang sa dating Pangulong Duterte. Sa isang sulok ng Mindanao ay may puwersang maaring makakapagbago ng daloy ng kwento, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM na pinamumunuan ng Moro Islamic Liberation Front sa katauhan ni Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim. Influential ang grupo na ito. Nasa 2,368,404 ang rehistradong botante ng BRMM at merong itong humigit kumulang sa 90 billion na annual block grant. Malaking bagay ang 2.3 million na mga botante at ang 90 billion na pondo para sa ambisyon ni Bongbong at Romualdez. Atat na atat si BBM na parehong makontrol ang botante at ang block grant na mayroon sa BARM. Subalit hindi niya mapaluhod si Al-Hajj Murad Ibrahim sa kanyang gusto. Hindi umobra ang lahat ng kanyang diskarte kay Murad. Kinailangang palitan si Murad bilang Chief Minister ng BARM. Mahirap kilatisin kung sino ang kwalipikado sa special na requirement nito. Ang sumunod sa kung ano ang gusto ng Malacanang. Sa tulong ni Carlito, Charlie Galvez, Antonio Lagdameo Jr., at Reynaldo Tamayo Jr. ay nahanap nila ang tao na kayang isakripisyo ang samahan, kapatiran at sumpahan sa kanyang mga kasamahan kapalit ang posisyon at recognition. Ito ay si Abdul Rauf Sammy Gambar Makakua, Governor ng Maguindanao del Norte at Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF. Itinalaga ni BBM bilang bagong Chief Minister si Makakua kapalit ni Al-Hajj Murad Ibrahim nang walang consultation sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front. Malinaw ito na paglabag sa nilagdaang kasunduan ng pamahalaan at ng MILF. Paano nga ba nagsimula ang ugnayan ni BBM kay Makakua? Unang nagkaroon ng ugnayan si Makakua at si Bongbong Marcos noong 2022 presidential election. Senior Minister ng BARM si Makakua ng mga panahon na yan. Official na inendorso ng MILF Central Committee si Leni Robredo bilang official candidate ng MILF, habang si Makakua naman
ay palihim na lumihis na declaration ng Central Committee at sinuportahan ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Sa mga panahon na iyan, agresibo ding isinusulong ng Family Alliance sa Maguindanao ang paghahati sa probinsya upang gawin itong dalawang magkahiwalay na probinsya, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Dahil na rin sa suporta ng Malacanang, nahati nga ang probinsya ng Maguindanao. Nanumpa bilang gobernadora ng Maguindanao del Norte, si Bay Aini Sinsuat, ngunit hindi nagtagal pinawalang bisa ng Malacanang ang kanyang panunungkulan dahil inappoint ni BBM si Makakua bilang official na gobernador ng lalawigan. Walang nagawa ang mga Sinsuat, kundi tumalima sa desisyon ng Malacanang. Kasabay ng appointment ni Makakua bilang gobernador, itinalaga din siya ni BBM bilang official na representative ng Partido Federal ng Pilipinas sa BARM region. Bagay na labag sa Constitution and Bylaws ng UBJP kung saan si Makakwa din ang nagsisilbing Secretary General nito. Naging usap-usapan ang pagtanggal ng MILF kay Makakwa bilang Secretary General ng UBJP. Subalit mas matimbang pa rin sa MILF Central Committee na ipanatili ang kapatiran at pagkakaisa sa loob ng samahan. Malaking violation ito na nagawa ni Makakwa sa MILF, ngunit hindi pinayagan ng liderato ng MILF na mabuwag ang kanilang samahan dahil lamang sa intervention ng pamahalaang national. Mula nang ma-appoint si Makakua bilang gobernador at representante ng Partido Federal ng Pilipinas sa BARM, napadalas na rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Malacanang. Unti-unti nang nasisilip ng Malacanang ang kahinaan ng MILF sa pamamagitan ni Makakwa. Noong July 23, 2024, pinirmahan ni Makakwa at ni Galvez ang isang kasunduan na naglalayong mapabilis ang implementasyon ng normalization program na nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na pangunahan ang pag-implementa sa normalization programs sa kanilang nasasakupang mga lugar. Isang malaking violation na naman ito sa nilagdaang kasunduan ng gobyerno at ng MILF kung saan malinaw na napagkasunduan na ang implementation ng bawat provision ng CAB ay pag-uusapan sa level ng Peace Implementing Panels ng GPH at ng MILF. Dahil dito, unti-unti na rin lumalalim ang lamat sa pagitan ni Makakua at ang kanyang mga kasamahan sa MILF Central Committee. Subalit, tila hindi hahayaan ng MILF na magtagumpay ang pagbibiyak sa kanila ng pamahalaan. Hinanapan pa rin ng MILF ng paraan upang maayos ang gusot na ito na dala ni Makakwa. Habang papalapit ang May 2025 election, nagpahayag ang Central Committee ng MILF ng kahandaan sa darating na halalan. Nagpalabas ng official statement ang MILF na humihiling sa pamahalaang nasyonal na ituloy ang parliamentary election sa May 2025. Ngunit, laking gulat na lang ni Al-Hajj Murad Ibrahim dahil mayroon na palang kasunduan si Bongbong Marcos at si Makakua na ipagpaliban ang May election sa halip ay gawin na lamang ito sa October 2025. Labag man sa ninanais ng MILF ang desisyon na ito pero kailangan nilang mag-adjust. Napilitang pumayag ang MILF na ipagpaliban ang election. Subalit humirit ang mga ito ng ilang mga conditions. Ito ay ang mga sumusunod. Una, papayag ang MILF na mapostpone ang election kung ang BTA extension ay aabot hanggang 2028. Pangalawa, papayag ang MILF na mapostpone ang elections kung MILF-led pa rin ang BTA at si Al-Hajj Murad pa rin ang magiging Chief Minister. Pangatlo, papayag ang MILF na mapostpone ang election kung may holdover capacity ang lahat ng Member of Parliament na galing MILF. March 3, 2025, nagulat ang lahat dahil sa lumabas na ulat sa mga pahayagan na inappoint na ni Bongbong Marcos si Makakwa bilang bagong Chief Minister ng BARM nang wala man lang konsultasyon sa liderato ng MILF. Natanggal din sa listahan ng mga Members of Parliament ang ilan sa mga key leaders ng MILF. Agad nagpahayag ng pagtutol ang MILF. Kaliwat ka ng mga civil society organization din ang nagpalabas ng kanilang pagtutol. Subalit wala ni isa man lang sa mga pagtutol na ito ang pinakinggan ng Malacanang. Bakit nga ba ipinipilit ng Malacanang na manghimasok sa BARM at MILF? Una, upang biyakin ang puwersa ng MILF kagaya ng pagbiyak nila noon sa grupo ng MNLF. Pangalawa, upang siguraduhin na makontrol nila ang 2.3 million na mga botante sa BARM sa pamamagitan ni Makakwa at masigurado na mananalo ang mga senatorial candidates ng Malacanang sa darating na May 2025 election. Pangatlo, upang makontrol ang pondong nakalaan sa BARM bilang paghahanda sa 2028 national election. Ngunit, tila pumapaltos talaga ang mga desisyon ni BBM. Una,
Ipinapakita ng liderato ng MILF na mas mahalaga pa rin ang MILF kaysa sa BARM. Pangalawa, dahil sa maling desisyon ni BBM na madaliin ang paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC, ay tila imposibleng ma-deliver ni Abdul Rauf Makakua ang kanyang deliverable na 12-0 in favor of Malacanang senatorial candidates. Pangatlo, si Makakwa nga ang chief minister pero si Alhaj Murad pa rin ang siyang pinapakinggan ng sambayanang Moro at ang desisyon pa rin niya ang siyang nangingibabaw. Bakit kaya palagi na lang palpak ang mga desisyon ni Bongbong Marcos? Dahil kaya ito sa kanyang katangahan or baka naman nililihis talaga siya ng kanyang mga advisors? Or baka naman sadyang walang malalim na alam ang nakapaligid sa kanya na nagbibigay ng advices? Nanganganib na ang pagiging pangulo mo, Bongbong. You are now the most hated president of the Republic.